Gat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Nanghihinayang ako para sa'yo at sa mga nabuo nating plano. To my ex-fiancé, Franz. Sinulat ko to para malaman mo na grabe yung epekto sa akin ng pagkawala mo. 2018, na nagsimula tayong magkakilala at bumuo ng mga pangarap para sa hinaharap. Simulat sa pool, malinaw na sa akin na ikaw na talaga yung gusto kong makasama. Ikaw yung babaeng pinapangarap ko. Maganda pero hindi maarte. Bagkus, madiskarte. Matalino, matapang, masipag. At higit sa lahat, mabuti. Lahat nasa iyo na. Kaya masasabi kong sobrang swerte ko na nakilala kita. Bilib na bilib ako sa determinasyon mo para lang makaangat sa buhay. Doble-doble yung trabaho na ginagawa mo para lang makaipon. Teacher sa umaga, tutor sa hapon. Kaya bilang lalaki, sinabi ko sa sarili ko na bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Ako nang bahala. Sagot kita dyan. May onting ipon pa naman ako pero alam ko na bilang empleyado, mabagal ang usad ng buhay dito. Kaya lakas loob, nag-resign ako sa trabaho. At ang ginawa ko ay bumuo ng isang negosyo na talagang pinaniniwalaan kong magiging daan para umasenso tayo. Sa konting ipon ko, nakapagpatayo ako ng print shop. Tarpaulin, Sintra board, t-shirt, pamaypay, lahat ng pwedeng pagprintan, tinatanggap ko yan. Sa Divisoria ako nakakuha ng pwesto kaya inaasahan kong malakas to. At hindi nga ako nagkamali. Unti-unti ay lumago ang negosyo ko. Ang negosyo ko na binuo para sa'yo. Kaya nung naging stable na tayo kahit papano, sabi ko, mag-resign ka na sa trabaho mo. Magtulungan na lang tayo. At sa pagsugal na yon, hindi naman tayo nagkamali. Mas lumaki pa ang kita. Mas tumaas pa ang benta dahil sa'yo. Iba talaga yung diskarte mo. May natatangi kang paraan sa pamamalakad ng negosyo. Kaso, habang tumataas tayo, napapansin kong unti-unti namang bumababa yung kumpiyansa ko. Pakiramdam ko, etsepwera na lang ako. Kahit yung mga empleyado natin, parang wala nang takot sa akin. Mas sinusunod ka na nila. Mas may tiwala na sila sa'yo. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko to pero parang naiinggit na ako sa'yo. Hanggang sa yung inggit ko ay nagkaroon na ng hindi magandang epekto. Napapadalas na yung pag-aaway natin dahil sa mga kababawan ko. Lagi kong sinusoplak yung mga plano mo. Kasi gusto ko ako naman yung masusunod. Gusto kong maramdaman na mahalaga ulit ako.
Hanggang sa ang gulo-gulo na. Isang beses, nasumbatan kita na kung hindi dahil sa akin, hindi giginhawa yung buhay na meron ka. Ang yabang ko, di ba? Kaya siguro, hindi mo na kinaya. Nagpakilala ako dahil lang sa negosyo. Sabi mo, may gusto kang patunayan na kaya mo rin kahit wala ako. At mukhang tama ka. Pero baliktad tayo. Hindi ko pala kaya nang wala ka. Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unting bumagsak yung negosyo na pinaghirapan at binuo ko. Hindi na kinaya. Kaya, sinara ko na. Sa pangyayaring yon, hindi lang yung print shop ko ang nagsarado. Kasabay nun ang pagsasara ng katinuan ko. Na sana pala, hindi kita tinuring na kakumpetensya. Na sana naalala kong katuwang pala kita. Na sana naisip kong para rin yun sa ating dalawa. Hindi lang puro ako. Mas natutunan ko ang kahalagahan ng pagtutulungan. Kaso huli na. Ngayon sa nakikita ko sa'yo, okay ka na. At masasabi at napatunayan kong ako nga talaga yung naging problema. BBC B-Boy Bibo Confessions. Yes, it's me. Janry. When you